Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po yung Fortuner na sira din ng transmisyon. Wala ding reverse, pero may forward. Hindi ko na nga lang pinadrive papunta rito galing Cubao kasi baka lalong madisgrasya yung transmisyon. Tulad nga po ng mga nakaraang vlog ko, sabi ko, pag na-experience nyo na nawalan kayo ng reverse o kaya sumasalya na yung reverse nyo, huwag nyo nang gamitin. Kasi posible na nasira na nga yung drum, yung clutch 1 drum. Bumibigay po kasi talaga yon, mahinang pyesa yon. Nitong mga Toyota Fortuner, ito po, 2017 na naman to. Ang tinakbo nito ay nasa 90,000 kilometers lang. So yun yung tinakbo niya, bumigay na. Ngayon, ibinaba na yan, binubuksan na nila chip doon, pero sabi ko, bukas na lang ulit ituloy dahil malalim na ang gabi. Ipapakita ko naman sa inyo, itong problema ng isang Toyota na naman. Innova na 2018 model. Ang makina niya, 2GD, nag-overheat. Ngayon, ano ang tinamaan pagkatapos mag-overheat? Ito po, papakita ko sa inyo. Ito mga kapatid, yung cylinder head ng Innova na 2.8 liter diesel, 2GD FTB ang makina. Ito po, nag-overheat, medyo matindi yung overheat niya. Ngayon, naghalo yung langis at tubig. Normal na problema kapag nag-overheat ang makina, naghahalo ang langis at tubig. Matindi nga lang ang naging paghahalo nito kasi nagkaroon to ng katok. May nasirang pyesa rito, ito nga yung connecting rod. Nagkaroon siya ng problema sa connecting rod kasi nga yung tubig humalo sa langis, hindi niya yun makukompress, pumunta dun sa ibabaw ng piston, dito sa ibabaw ng piston dito, bumaluktot ang connecting rod doon sa loob ng makina. So, syempre, in-overhaul na namin, binila namin ang mga pyesa, lahat, pinadala to sa machine shop, ni-repace yan, pinasettings na rin namin, dyan kay Transman. So, sa madaling salita, eto na, pinadala na sa amin. At nabili ko na rin lahat yung pyesa, mga original lang binili natin, pinalit natin, binuo na namin. Ang problema, mga kapatid, eto, ganun pa rin. Pag-andar na pag-andar, ilang minutes lang, naghalo na naman ang langis at tubig. Yun, ang malaking problema. So, kami rin naman yung unang nagbukas, pero no, binalik na namin, bakit naghalo? May mali ba sa gawa namin? Kaya binuksan ko ulit. Wala namang mali. Tama naman lahat. Ngayon, tinawag namin sa machine shop, tinawag namin kay Transman, ang sabi niya, hindi lang daw isa ang naging problema nila na ganito at ganun din ang problema na laging nangyayari dito sa makina na to. Ayan, baka magalit na naman kayo, hindi ko po sinisiraan ng Toyota. Meron ng mangilan-ngilan na naging problema, pinadala sa kanila at same issue. Yun nga lang sabi ni Transman, pasensya ka na, hindi ko nasabi doon sa pinagdala mo dito na dapat pala ito, kailangan nagkaroon na ng high pressure test. Hindi ko na ipagawa yun. Kasi kadalasan naman talagang dadalin mo lang sa machine shop, ipare-repace mo kasi baka nag-warp. Nung tinignan nila, nung sinalang nila, kaya nga kung makikita nyo, yan, may daan pa ng talim ng torno yan. Makikita nyo. Pero ang nangyari, okay naman yung mga gasket, naghalo pa rin yung langis sa tubig. Tapos kung mapapansin nyo, itong area na to, basa ito ng langis. Basa yan ng langis, pero yung area na to okay. So ibig sabihin, nagli-leak ang oil dito, pwedeng sa valve seal, dumadaan yung oil dun sa ibabaw at bumababa dito. Kaya nung ito umandar, naamoy ko kagad, may langis na nasusunog at medyo bluish yung kanyang usok. Bagong overhaul talaga mga kapatid. Lahat pinalitan namin, inayos namin. So, ganun na naging problema. Okay, sabi ko, back to zero tayo. Kalasin mo muna lahat yan. Kuya Larry, kalas tayo. May problema na hindi natin na-check muna bago natin binuo. So, ano yung problema na yon? Mayroon pong leak sa loob mismo. Meron siyang internal hemorrhage. Ayan. Meron siyang internal hemorrhage. Nagli-leak doon sa loob na kapag ka mainit na, yung tubig lumalabas at humahalo sa langis. Pero wala dito sa labas, nandito sa loob. Kaya tinry ko na gamitan siya ng endoscopy camera. Kaso ang kaya ko lang makita sa endoscopy camera, yung kaya lang tapatan. Ayan, tulad niya, no, may mga scratches siya doon sa loob.
So yan lang yung kayang makita ng endoscopic camera ko. Ayan. Pero doon sa loob mismo na kung saan magkakaroon ng leak, hindi na to kayang abutin ng aking endoscopic camera. Ngayon mga kapatid, ano kaya ang naging problema nito? Ito, pag-aralan natin. Upo muna tayo. Ito po yung front view na pinutol namin, hinati namin, halimbawa itong cylinder head na to. So ito po yung exhaust valve. Ibig sabihin, ito po yung kapag natapos na yung pagkumbas niya, ibubuga naman ngayon yung usok, bubukas yung valve na yan at dadaan ngayon dito, yung usok dito, papunta rito. Dito lalabas yan sa exhaust manifold. Ayan, lalabas siya dyan. Okay. Ano ang naging problema? Ito po kasing portion na to kung saan ito yung valve na yan, ito yung valve guide, yung orange na yan, ito yung valve guide yan, ito naman yung valve seal. Itong kinakabitan nito, ito yung mismong cylinder head. Yan, kinakabitan yan. Ngayon, itong pagpapasok ng valve guide, force-fitted yan, talagang medyo matigas, pinepress talaga yan, yung pagpapasok ng valve guide. Since ito po ay exhaust valve, talagang mainit ito. Talagang nandyan yung lumalabas yung mainit na usok. Itong exhaust valve na to. So after ng combustion, ang mangyayari, ilalabas ngayon yung usok na yun na mainit dito dadaan. Kaya itong portion na to, na sinasaksakan nitong valve guide, ayan, mga kapatid, dinadaanan po ito ng tubig sa paligid. So merong portion dyan para mapalamig. Yan. Yan, tubig yan. Itong itim na to, coolant to, sorry, coolant. Dumadaan ng coolant yan. Yan. Dito rin. Ngayon, since ito ay force-fitted itong valve guide at nagkaroon ka ng overheat, ito ngayon yung tinamaan ng problema. Posible nagkaroon ng leak dito. Kaya kung makikita nyo mga kapatid, itong orange na to, yan, ito pwede, dito siya pwedeng magkaroon ng leak. Yung mga portion na yan, magli-leak siya dyan. So ang may pressure kasi, yung coolant. Malakas ang pressure nun. So sa lakas ng pressure nun, pag uminit na to, at nagkaroon ng leak itong portion na yan, pwedeng lumabas ngayon yung coolant dyan, at ito nga, pwedeng umakyat siya rito, ito oil na to eh. Pwedeng dito rin siya magkaroon ng leak, aakyat siya ulit doon, oil na yan. Yung sa ibabaw ng ating cylinder head. Pwede rin dito. Ayan. Kaya nga ang naging problema ito, basa ito ng oil eh. Oh. Ayan, basa yan. So ibig sabihin, pag basa ito ng oil, may problema itong ating valve seal. Yun yung mga usual na nangyayari. Pag nasira itong valve seal, ito po kasi yan, pag nasira itong valve seal, nandito yung oil, dito wala, hindi pwedeng may oil dito. Kaya pag nag-up and down tong yung barbula natin, kukuha siya ng oil, tapos bababaan na naman ganun. Ganun lang siya, ganun lang yung trabaho niya, gaganon-ganon lang yan. So nandito yung oil. Kapag nasira itong valve seal, dadaan yung oil dyan, ayan, manunulay dito yan, hanggang sa lumabas dito. Ganun na nangyari dito. Ayan. Ngayon, pwede rin naman, dahil nga na-damage na to, nagkaroon na ng crack dito, diyan na rin dumadaan, nasira na yan, dumadaan na rin yung oil diyan, dumadaan na rin yung coolant kasi nga nagmix na siya. Ngayon, pinapatay ko kagad yung engine kasi umandar na to kasi pwedeng maulit-ulit yung sitwasyon na mababaluktot na naman yung ating connecting rod dahil nga yung coolant hindi mo naman makukompress yun eh. Kung umibabaw ulit yun doon sa piston, masisira na naman yung connecting rod. So, malamang ganun ang nangyari dito pero hindi ko na po kasi ito pinadaan sa doon sa leak test, no, sa high pressure test. Hindi ko na pinadaan kasi nga wala nang ibang pwedeng pagkunan ng problema. So ganun ang nangyari, ito na overheat at ang tinamaan, ang malaking damage na naapektuhan ay itong portion na to. Doon sa mga barbula. Ilang barbula 'yan? Ayan. Napakarami po niyan. So yung exhaust valve niyan saka yung intake valve niyan, pareha sila. 8. So, doon sa pagitan ng mga barbula na yan, pwedeng nagkaroon doon ng gap, nagkaroon doon ng lamat, nagkaroon doon ng leak. So, kapag umiinit, since aluminum yan, lalong bumubuka,
lumalabas ngayon yung coolant doon, humahalo ngayon dito sa langis. So, yan yung problema ngayon nitong Toyota Innova na ang kanyang makina ay 2GD rin. Ito po yung 2.8 liter na Innova. Ngayon, mga kapatid, hindi ko sinasabing mahina yung makina. Mahina yung cylinder head. Pero according dun sa aking machine shop kay Transman, sa dami ng ginawa nilang ganyan, ako first time ko to. So sabi nila, wag mo na yang ipa-leak test. Sayang lang kasi marami na kaming na-leak test na ganyan. At talagang nagpapalit na ng cylinder head. So dito, doble-doble bukol na to. Yun nga lang, ito manual transmission. Kaya wala siyang bubukol doon sa kanyang transmission dahil manual. Ang tinamaan naman dito, yung kanyang mismong engine. Na overheat, pero malamang, kaya naman nga siya na overheat mga kapatid, ay dahil nga doon sa nagkaroon na ng problema dito eh. So pag nagkaroon ng problema dito, magkakaroon ng back pressure yan, mauubos ang coolant mo, mag-overheat ka. Tapos yun na nga, yun na pala, may problema na pala talaga dito. So, mga kapatid, iingatan nyo po yung ating mga sasakyan. Kung ang naging cause talaga nito ay yung overheat, so dapat talaga, babantayan nyo yung inyong sasakyan. Kung tumataas ang temperature niyan, pwedeng ang naging problema, radiator, pwedeng ang naging problema, yung clutch fan, or meron kayong leak sa inyong mga coolant. So, yun, dapat alagaan nyo talaga. Kasi, para sa akin ngayon, na ninenervyos ako ngayon doon sa ibang mga makina pa, na baka maulit pa to sa iba. Siyempre, hindi naman natin alam yung mga trabaho sa ibang shop, kung meron silang ganito. Pero para hindi na nga po dumami yung problema, at hindi magpatong-patong yung problema, kasi kung ito, ganun na nga ang nangyari, pinaandar mo pa, nagmix na naman yung oil saka yung coolant, pupunta dun sa ibabaw ng piston, hindi makukompress yun, boom, baluktot na naman ang connecting rod. So magkakaproblema na naman, overhaul na naman. So dito, hindi na kami umabot doon dahil pagka-testing pa lang, dahil magpapalit kami ng radiator, nung nakita namin na may leak yung radiator, okay, pag tanggal namin ng radiator, mix na pala yung langis, okay na, hindi na namin pinaandar. Pinatanggal ko na yung lahat, yan, pinakalas ko na siya. So yan mga kapatid, ito, baka naman natsambahan lang. So ito si Fortuner na to, automatic transmission, wala tayong magagawa. Ito na naman yung bumigay. Yan. So nag-order na po tayo kay Kuya Jun. Kuya Jun Castro, maraming salamat po sa iyo. Yun po mga kapatid, ito muna, maibibigay ko sa inyo ngayong gabi na to. At para naman makatulong din kung maka-experience kayo ng ganitong problema, nag-mix ang oil at ang coolant nang wala namang overheat. Ito pa po wala kayong overheat, nag-mix ang oil at coolant nyo, posible ganito rin ang naging case nun. Pero kung nag-overheat kayo, ayan, pwedeng na-warp ang inyong cylinder head at nasira ang inyong gasket. Yun nga lang, ang mga gasket kasi nito bakal eh. Hindi mo to basta-basta masisira unless ang naging problema ay nag-warp itong cylinder head mo. Talagang magmi-mix ang oil at saka ang coolant. Mga kapatid, yun muna po. Magandang gabi po sa inyong lahat.